Now is the perfect time to give your full attention. Open up your hearts and focus your minds as we listen to the Word. Become thirsty and hungry as God reveals Himself more to us today. Let us now welcome our dear lead pastor, Pastor Herbie Castillo. Hallelujah. Amen. Come on, palakpakan natin si Lord. Nang malakas na palakpak. Come on. Hallelujah. Siyempre, pati kayo nasa bahay, dapat pumapalakpak din. Kayo mga nanonood ng ating online. Ganda nung kinanta natin, no? All His promises are all yes and amen. Pero pag sinabi ni Lord na it's all yes and amen, that doesn't mean na hindi ka na mawawala ng pera, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na magkakaproblema. Pero bakit yes and amen? Yung pangako niya. Kung magkakasakit pa rin, nagkakautang pa din, na-aksidente pa din, namamatayan pa rin. Natural because we're still here on earth. Pero kapag nagkakasakit tayo, ang promise niya kagalingan. Kapag nawawalan tayo, ang promise ng Panginoon pagpupuno muli. Kapag nalilito tayo, ang promise ng Panginoon, bigyan tayo ng kapayapaan, hindi lang sa isip na magulo, kundi sa puso. Kaya pag sinabi ng Panginoon, lahat ng pangako niya, tapat at totoo, ang ibig sabihin po nun, tutugunan niya lahat yung ating mga pangangailangan. Spiritual, emotional, or physical man. But, because we are still here on earth, natural, may problema, natural, may mga haharapin pa rin tayo, pero sabi nga ng salita ng Panginoon, yung kanyang katapatan hindi nakabase sa katapatan natin. Kundi ang sabi ng Bible actually, sinabi ni Paul kay Timothy, kahit hindi na tayo tapat, siya'y tapat pa rin. Ang katapatan ng Panginoon, doon ka maa-amaze. Hindi nakabase sa katapatan natin, kabutihan natin, kasipagan natin. Kung minsan nagtatanong tayo, Lord, bakit ako? Bakit ako yung dumanas ng ganitong problema? Marami namang may masamang loob. Bakit sa aming pamilya pa nangyari ito? Bakit ngayon pa? Pero hindi natin natatanong minsan, bakit tayo ang pinagpapala? Bakit tayo yung hindi na aksidente? Bakit hindi tayo ang naapektuhan ng virus? Minsan ang tinatanong lang natin kay Lord, yung mga hindi magagandang bagay. But we fail to realize minsan, na ang daming mabubuting bagay na hindi natin tinatanong, Lord, I don't deserve to be blessed like this. I don't deserve to be honored like this, but you honor me. You crown me with your loving kindness and tender mercy. You protected me, you forgave me. Lahat ng benefits ng krus ng Kalbaryo, tayo pa rin yung nakakakuha ng lahat ng yon in the midst, in spite of our unfaithfulness. Kaya kung may tatanungin tayo kay Lord ngayon, hindi yung questions negative na bakit nangyari sa atin. Ang itanong natin kay Lord, of all those people, Lord, why me? Bakit ako yung pinagpapala mo pa rin hanggang ngayon? Amen? Hallelujah. Sige, alam nyo, si Lord mahilig yan, yung nasa ibaba, itinataas niya. Yung mga nasa dilim, nililipat niya sa liwanag. Yung marumi, nililinis niya. Yung mga luma, binabago niya. The Lord loves to promote, to put increase, to elevate, to heal. Siya yung Diyos ng additions, ng multiplications, not divisions and subtraction. Kaya lang, kailangan ma-set yung ating mga isip. Ayan, yan na naman. Pag-uusapan na naman natin yung ating kaisipan. Why? Because it's powerful. Yung isip natin palaging mabago. Bakit nga ba kailangan tong binabago? Kung halimbawa, righteous ka na naman in the spirit, kung justified, sanctified ka naman in your spirit, bakit our mind ang kailangan araw-araw? Sabihin nyo nga, araw-araw. Ba't kailangan araw-araw binabago yung isip natin? Kasi nga, anytime, any day, any hour, even until now, pwede na yung iniisip natin, bumalik doon sa dati na kailangan laging kung yung gitara, pag ginagamit, tinotono yan pagkatapos Yung isip din natin, alam nyo bang lapat tinotono yan? Kasi may mga musika Kaya ang question, what does music in your mind sound like? Ano yung mga tumatakbo sa isip natin? Ano yung mga bagay na pag nagpe-play up sa isip natin, lalo pag mag-isa ka na, there are words floating through your mind at all times. Merong mga magaganda, merong mga hindi magaganda na tumatakbo sa isip natin.
Minsan purposeful, minsan hindi. Nagpe-play up sa isip natin. May tinatawag na mga mental monologue na may nakakontain, may nakapaloob doon sa mga isip natin na either sometimes self-focused or self-defeating bubble. Ibig sabihin, mga tumatakbo sa isip natin na ang focus hindi si Jesus, kundi sarili natin. Na ang focus hindi yung victory na ginawa niya, kundi self-defeating thoughts and mindset. Madaling mangyari yan. Minsan nga, di ba, magugulat ka, parang merong imaginary palm. Alam mo, imaginary palm? Yung biglang nasa isip mo, ba't ko ba naisip yung ganun? Yung may kamay sa isip mo na, ano ba iniisip mo? Minsan, makakapagsalita ka ng mga stupid things. Minsan, mag-iisip sa isip mo, binaypas niya ba ako? No, did she just ignore me? And then, magagalit ka na, maiinis ka na. Kasi akala mo, sinasadya ng mga tao sa yun. Minsan may isip ka, that's a good idea to put a post on Facebook. Pero, hindi, wag na lang. Hindi, i-post ko kaya, wag na lang. Alam mo yung nangyayari doon? Internal debate. Wala kang kadebate, kundi sarili mo din. Sa isip mo, nagkakaroon ng internal debate. So, nangyayari ba yan? Madalas, yes. Minsan, di ba, kung mag-extra rice ba ako o hindi, internal debate yan. Minsan, mas mahirap talunin yan. Sige na nga, isa ngayon lang naman eh. Minsan, internal debate yan, yung nangyayari sa buhay natin. No, kung mag-e-exercise ka ba o hindi. Internal debate. I'd like to do it, but I don't know if I can. Minsan maisip mo ito masaklap, who do I think I am? Sino nga ba ako para gawin yung bagay na yan? Pero minsan isip mo, bakit nila ako ginagawa ng ganyan? And then suddenly, it goes on and it's exhausting. Nakakapagod kapag gano'n yung nangyayari sa isip natin. Kaya kung ang katawan kailangan ng refreshment, alam niyo ba na even our mind needs a refresher? Dapat nire-refresh yung isip natin. Yung inyong computer, pagka hindi masyado nagpa-function, nire-refresh yan eh. Yung isip din natin dapat nire-refresh. Ang tanong, paano ba pinapahinga ang isip? Tinanong ko sa sarili ko, hindi pala madaling sagutin yan. Ang dali lang sabihin, ito madalas ko sinasabi, huwag kang mag-isip ng mag-isip. Huwag mong isipin yan. Minsan may pinapayo ako minsan pwede ba wag kang isip kasi ng isip? Pagka kasi isip ka ng isip, ayan, natatakot ka, napapagod ka, nahihirapan ka, kasi isip ka ng isip. And then I realized na hindi pala pwede, na hindi siya mag-isip. Kaya ang tanong, paano ba pahingahin ang isip? Natanong niyo na ba sa sarili niyo yan? Kasi minsan daldal lang tayo ng daldal, pero hindi natin na pag-isip ay sinasabi at pinapayo natin. Na hindi pala ganun talaga kadali. Is it possible for brain not to think? Katanong niyo na ba sa sarili niyo yan? Is it possible? Posible ba na yung isip mo, utak mo, wag nang mag-isip? Pag nangyari yon, tsugi ka na, ibig sabihin. Ibig sabihin, patay ka na. Kasi kahit pala tulog ka, tumatakbo yung utak mo. Kahit nga yung mga comatose, tumatakbo yung utak nila, hindi nga lang nagpa-function ng katulad ng normal na brain. So how to refresh our mind? Alam niyo, sabi ni Kim Halasa, he was been interviewed told sa Live Science, sabi niya, but the brain never actually stops thinking. In a broader sense, most thoughts are actually happening in the background without us being aware of them. Ngayon nga, tingnan kayo kay Pastor. Habang nakaupo kayo, ang dami tumatakbo sa isip niyo, hindi lang itong sinasabi ko. Minsan iniisip niyo, naku, sana nandito siya para naririnig niya sinasabi ni Pastor. Baka nga tumatakbo sa iba dyan, nang iniisip niya ngayon, sana wala ng ulam para makapag-big bike na ako. Iba-iba yung tumatakbo sa isip natin ngayon. Marami, kahit nandito, in a broader sense, aware ka man o hindi, thoughts are running over. Sabi niya, there's not a really way to turn these things off. Wala palang paraan para i-off yung brain. Pag in-off mo na yung brain, patay ka na. Why? Because mag-ihinto na lahat. Kaya pala pag hindi ka na nakakahinga, nawawalan ng supply ng oxygen ng brain, mamatay-matay ka matsugi-tsugi ka So yung brain pala natin, hindi talaga possible na to think. Ba't sasabihin natin, huwag ka nga mag-isip. Huwag mong isipin ang isipin yan. Yun ang pag-uusapan natin. That's why very interesting. Amen? Paano ba pinapahinga ang isip? Alam nyo ba na may naluluma yung thoughts natin? May mga inisip tayo last year, last 2 years, last 3 years, pero we're not supposed to be thinking that tung taong ito. Nababago pala yung mga isip. Yes, kaya pag-uusapan natin to how? Paano i-refresh ang mind? Paano pagpapahingahin ang isip na pagod?
Sa atin, di ba, pag pagod ka, humilata ka lang, tapos na eh. Napahinga na yung katawan mo, masakit mong paa, masakit mong kamay, wag mo munang ikilos for a while, okay na eh. Yung isip. Hindi pwedeng sabihin mo sa brain mo. Wala kang pinipindot dyan to turn it off. Wala kang pinipindot dyan to pause. Na parang pipindutin mo lang para mag-pause for a while. Walang ganon. Paano? Number 1, if you're taking down notes, I'll tell you how to refresh our mind based on the Word of God. Number 1, ask the Lord to guard and to direct your mind. Hihingi tayo ng kay Lord, Lord, pwede bang bantayan mo, i-direct mo yung isip ko? Alam nyo, very rare. Konting-konti lang po, kayong mga nanonood, aminin nyo ito. Konting-konti lang. Madalas sa akin ang nagpapa-prayer request, Pastor, pakipray mo po yung asawa ko, pakipray mo po yung trabaho ko, pakipray mo po yung kagalingan ko, pakipray mo po yung kalusugan ko, pakipray, puro lahat ang pinagpe-pray. Either work, either people, either source of income, finances, emotional, lahat. Pero bihirang-bihira yung sasabihin sa akin, Pastor, can you please pray for my mind? Can you please pray for my thoughts? Konti yung prayer request na ang prayer request nila, baguhin yung isip. Kadalasan, baguhin yung sitwasyon. Kadalasan, baguhin yung emosyon. Kadalasan, baguhin yung nararamdaman, yung kondisyon. Pero, konti lang yung nagpapapray na, Lord, can you please direct and guard my mind? Si David, nakuha yan. Ang prayer ni David, Lord, I need your precepts. Pre, ibig sabihin ng pre, before. Yung sep, ibig sabihin ng CEPT, thoughts. Hindi concept, ipinagsamang kaisipan eh. Precept, bago pa maisip ng iba, gusto niya direct kay Lord. Kasi sabi niya, Lord, can you please change the way I think? Tulungan mo ko, i-direct mo. Why? Alam niyo ba na your mind is a place for your intellect, for your reasoning, for your intention, for your behavior begins in your mind. Yung ugali nating lahat, saan galing yan? Sa isip mo. Your mind is where your spiritual transformation happens. Kala ko dati sa puso. Kala ko sa heart nagsisimula ang transformation. Sa heart nagsisimula ang reformations ni Lord. Pero yung transformation, alam niyo kung saan? Sa isip. Kaya pala be transformed. By how? By the renewing of your heart? Hindi. By the renewing of your mind. Ang nagtatransform pala sa atin, sa araw-araw nating ugali, yung isip mo pag naiptono kay God, na direct at nag-guide ni God. Pero ang nagre-reform sa atin, kasi yung form natin, sinful nature, ang nagre-reform sa atin, sa heart, si Lord. Kaya sabi ng Bible, renew your mind. God cannot do that for you. Pansinin nyo, nung maborn again tayo, hindi pinalitan tayo ng utak. Nung hindi tayo pinalitan ng utak, yun pa rin yung brain natin, yan pa din. Pero it's up to us to decide araw-araw na gawin yon. No wonder, sabi ng Romans 12:2, sabi ng The Passion Translation, stop imitating the idea and the opinions of the culture around you. Marami kasing opinion ng ibang tao. Maraming idea ang ibang tao. But inwardly, transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Tindi na kita yung dalawang salita na yon. Ta-transform mo yung mind mo, marireform yung isip mo. Ibig sabihin, ang transformation magsisimula sa mind. And then it will turn out na nare-reform yung ugali mo. Pag sabing reform, muling yung form mo, nababago yun. Kung ang form ng itsura mo dati, ugly. Babaguhin, i-reform, magiging beauty. Nare-reform yung ugali nating masakwa, magaspang, malaswa, mapangit na ugali. Nare-reform yun pag nare-renew yung mind. Kaya dapat ang sinasabi natin sa tao, ba't ganyan ang ginagawa mo? Dapat ang sasabihin natin, ba't ganyan ang iniisip mo? Kasi yung iniisip niya, yun yung ginagawa niya. Usually, di ba, tinaano natin, tigilan mo nga yung ginagawa mo. Ang maganda palang gawin, baguhin mo nga yung iniisip mo para mabago yung ginagawa niya. Amen? To transform a person, kailangan matransform yung kanyang mind. Bakit? Sabi ng Bible, this will empower. Binabasa ko pa rin yung Romans 12:2. This will empower you to discern God's will, and as you live yung buhay, a beautiful life, satisfying, perfect in His eyes. Para daw magkaroon tayo ng beautiful life. Hindi magkaroon ng kotse, magkaroon ng bahay, magkaroon ng magandang trabaho, magandang asawa, masarap na pagkain, magandang mga damit.
To have a beautiful life is to have a transformed mind. Nagets nyo ba yun? Kahit pala lahat bagay meron ka pag lumaisip mo, hindi nagbabago yung buhay, hindi nagiging beautiful. So to have a beautiful life is to have a transformed mind. So the object of your regular thinking, yan ang magde-determine ng araw mo, ng buwan mo, ng taon mo, ng ultimately your life plays out. How your life nag-play out, alam niyo kung paano, ano nangyari? Ang nagde-determine dyan, yung araw-araw mong iniisip. Ba't maganda yung araw mo ngayon? Maganda yung perception mo sa pananaw mo, sa pangyayari. Bakit your days turn out beautiful? Maganda kasi yung takbo sa isip mo. Pero bakit parang sira yung araw mo? Why? Kasi nag-inject sa thoughts mo, nung makita mo tong tao, naku, nasira na araw ko, nakita ko na siya. Why? It turns out na nagkaroon ng panibagong thoughts in your mind. So, wino-workout natin yon. Everything starts in mind. Pwede bang sabay-sabay tayo? Comment nyo nga, everything starts in mind. Sabay-sabay, sabihin natin, 1, 2, 3. Okay naman, i-comment nyo, everything starts in the mind. Nagsisimula talaga sa isip. Kaya lang, hindi natin tayo nababother nito. Hindi natin masyado itong napag-iisipan na, Lord, protection, direction, oversight sa isip ko, sa mind ko. Madalas, di ba, Lord, I pray for my healing. I pray for my finances. I pray for my health. I pray for my future. I pray, pero hindi natin napapag-pray. Yung isip, hindi natin na-ask si Lord, Lord, will you please guide and guard my mind? Ba madalas bantayan yung bahay mo para wag manakawan, pero hindi natin napabantayan yung isip natin? Ano ba mahalaga? Yung bahay mo, yung isip mo. Pag yung bahay mo nasira, marirepair. Pag yung isip mo nasira, nababaliw. Isipin natin kung ano yung mas dapat bantayan. Why? Pag gayang isip mo, hindi mo na nabantayan ng tama kung saan-saan ka dadali niyan. And your life will be destroyed. So from now on, gawin natin ito. Pwede ba sabihin natin itong simple prayer na ito? Okay? Start your day with this simple prayer. Sabay-sabay tayo. Kayo din mga nanonood, sabihin nyo nga, Jesus, by your Holy Spirit, keep my mind firmly. Set where you want it to be focused today. Ang prayer natin, Holy Spirit, i-direct mo yung isip ko. Bantayan mo yung isip ko. Kasi alam nyo kung bakit yun ang prayer? Maiinis ka araw-araw. Pero pag kalmante ang isip mo, nababawasan yung inis. Magkukulang ka araw-araw. Pero pag kalmante yung isip mo, nababawasan yung alala. Nagkakasakit tayo. Anytime, any day, pwedeng mangyari. Pero pag may peace of mind, nababawasan yung pangambat takot. Amen? So ang prayer natin every morning, Lord, direct my mind. Guard my mind. Bantayan mo yung isip ko, Panginoon. Number 2, how to refresh our mind. Paano pahingayin ng isip? Ito yung pangalawa. Recognize the source of self-focus and self-defeating thoughts. May pinanggagalingan pala yan. Yes. Kailangan ma-recognize mo. Alam niyo mga doktor, para bigyan ka ng gamot, kailangan ma-diagnose niya. Ma-recognize niya ano yung pinanggagalingan ng sakit. Makakapag-prescribe kasi sila kapag kaalam yung pinanggagalingan. Alam niyo ba, isip pala natin, hindi naman pala natin kaagad tatakbo tayo sa psychologist at psychiatrist. Ang kailangan lang pala minsan maging spiritualist. Spiritual mo lang muna bago tayo turn out into these things. Why? Kailangan natin ma-recognize itong source ng self-focus at self-defeating thoughts. Lagi natin kasi iniisip usually yung sarili natin. Tapos makakaisip tayo ng mga bagay na nagpapatalo din sa isip natin. Kumbaga, given that your behavior begins in mind, kung alam naman natin na doon pala nagsisimula yung ugali, behavior natin sa isip, at dito rin nag-focus yung transformation, dapat, alam natin na may kaaway. Pag sabi kong kaaway, hindi lang demons ha. Kaaway, maaring ang kaaway mo ngayon, sitwasyon. Maaring ang kaaway mo ngayon, yung oras. Maaring ang kaaway mo ngayon, no, sige, sama mo na yung demonyo. Evil spirit. Maaring ang kaaway mo ngayon, minsan kaaway mo yung oras, di ba? Kung nung oras na, hinahabol mo, hindi mo friend yung oras yung mga time na yun. Minsan kaaway mo yung boss. Minsan ang kaaway mo yung weather.
Minsan ang kaaway mo yung lugar. So, look at this. Adversary or the enemy wants to mess with your thinking. Ang gustong baguhin ng sitwasyon, ang gusto niyang awayin actually, yung thoughts mo, yung thinking mo. Yung iniisip natin. At alam niyo ba na that must be his favorite attempt to distract and to disarm Christians. And it works. Usually, alam niyo ang nagwo-work sa mga Christians, to disarm the Christians, to defeat and to distract the Christians, ang gagamitin ng sitwasyon ng demonyo, ng kaaway, isip. Napansin niyo ba yon? Kasi kung halimbawang paralytic ang gagamitin, pinaralyze niya na tayong lahat. Kung virus ang gagamitin at may kakayanan siya, ang kaaway o ang sitwasyon, di nagka-virus na tayong lahat. Kung ang gagamitin ng enemy, ang mga physical things in this world, whether yung boss kaya niyang gawin yung malasing hindi niya gagawin yun. Hindi niya magagawa yun eh. Ang makakagawa ng mga sitwasyong ito, sa isip din natin. Sa isip din natin. And it usually work. Nagwo-work talaga. Nagkakandaro ng sakit ang tao kapag ang isip niya hindi healthy. Nadidepress, na-stress ang tao, na-anxious pag yung mind niya hindi healthy. Ako, may mga panahon sa buhay ko, to be honest, na I have experienced periods of mental oppressions na talagang minsan akala mo physical na, pero sa lahat nangyayari lang sa isip. Yung feeling of heaviness, yung feeling na meron akong self-defeating thoughts. Most of the time, I realized na nag-engage na pala ako sa spiritual battle. Na minsan akala mo physically nararamdaman mo, pero nangyayari sa isip. Nagkakaroon ng battle. Na I cannot immediately free myself. Hindi ko agad mapalaya ang sarili ko. I pray, I confess, I read the word, I pray some more, pero at least alam ko kung medical na yung kailangan ko. Kasi kung kailangan ko ng medical na, papacheck up na ako. Minsan pag na-stress ka, na ano ka, pag kailangan mo, magpa-check up, pero hindi. Eventually, yung isip mo, biglang kumakalma siya pag nagsimula na akong mag-isip ng positive. Hindi positive na COVID, ha? Pag nagsimula na ako mag-isip ng maganda, nagsimula na ako mag-isip, suddenly, minsan magwo-work yan, pero it will work temporarily. Yung sasabihin mo na, I will pray, I will confess, I will think positive, sometimes it will work, but temporarily. Bakit? It won't root out the real problem. So anong gagawin? Because I realized na ito yung battleground ng enemy, yung brain, yung mind natin, and I also know the one, Jesus, who can defeat him, na-recognize ko na yung enemy. Ang enemy pala ngayon, playing out with my mind. In my mind, ang kalaban ko pala ngayon, hindi spiritual na mga demonyo. Ang kalaban ko pala ngayon, nandito mismo sa dalawang tenga ko, sa pagitan, sa gitna. Yung tumatakbo pala sa isip mo, kung paano mo titignan yung sarili mong defeated or victorious. Ayun, suddenly. Pag na-recognize mo na yung enemy, you fight it with God's power. You fight it with scriptural truth. You fight it with the principles of life. And you fight it with the promises of God. Suddenly ngayon, yung iniisip mo ngayon, mapupunan, mapapalitan ng mga iba-ibang mga thoughts na galing sa salita ng Panginoon. Ano nangyayari? Help us to go to number 3. Ano yon? Replace the self-focused thinking with a God-focused mindset. Anong gagawin daw sa number 3? I-replace mo. I-replace mo. Yung self-focused na thinking mo, papalitan mo siya ng God-focus. Sabay-sabay tayo sabihin nyo nga, God-focus. O specific natin, marami kasing God. Jesus-focus. You know, yung Jesus-focused mindset, tingnan nyo ito ginagawa natin ngayon to refresh our mind. After praying for the Lord to protect, to guard our mind, we recognize the enemy. Nire-recognize mo, ang battle ngayon nasa isip ko. Itong sitwasyon ng sakit at karamdaman nasa isip ko. Itong sitwasyon ng financial problem nasa isip ko. Itong sitwasyon relational, marital, parental nasa isip ko lahat. Lahat ng ito. Pag makulit yung anak mo, maisip mo salbahe. Pag kulang yung pera, maisip mo kapos. Pag di mo magawa movement mo, maisip mo may sakit ka. At marami pa lahat yan saan? As a mind, na-recognize mo na. Then, you have the choice. You have the choice now
Whether will I train my brain to concentrate on the things of God, or will I let it be consumed by the things of this world? Nagets niyo yan? Ngayon, magdi-decide na yung isip mo. Di ba, pinag-pray mo to guard and to protect your mind. And then the second thing, na-recognize mo how all these things play up in your mind. O ngayon, it's up to you to decide. Ano ngayon yan? Will you train your mind? Will you stand for truth? Will you embrace the promises of God? Sabihin, hindi ako matatakot. Or, biglang mag-aalibay ka, mag-e-excuse ka na it's okay, acceptable, understandable, talagang kailangan kong pagdaanan ito. Yun na, andyan na yung battle ngayon happens. Either you train yourself to focus your brain, to concentrate sa things of God, or sa things of this world. To be honest, to focus your mind on God requires some work. Kasi ayoko sabihin, ang dali lang sabihin eh. Talaga namang madaling sabihin, pero mahirap gawin. Why? Because I've seen people devastated, bumagsak talaga sa buhay. Pero pag kinumpara mo yung pinagdaanan niya, mas worse pa yung pinagdadaanan ng iba, pero ba't nag-worse yung kanya? Mine. Na-defeat siya actually with his self-defeating thoughts. Sa isip niya, kaya sabi ko, tatapatin ko kayo, hindi, ang dali kasing mag-sugarcoat ng mga salita, na kaya mo yan, yung mga ganun eh. Nakakasawa na minsan yung mga motivational speaker eh. Na mamamotivate ka lang pero walang heart transformation na nangyayari sa buhay natin. Why? Kasi talagang totoo, to focus your mind on God, it requires some work. Daling sabihin at basahin yung Bible, mag-pray eh. Ang dali nun, di ba? Pero it requires some work to work out with your mind. Mula pa nung unang panahon, kay Abat Adan pa lang, talagang it requires to work out our mind. Hanggang ngayon, it requires na i-work out yung iniisip natin. And I don't take, and if you will take it really from your heart right now, to purposefully, to sasabihin mo, and iseset ko. Pag sabi ko sa iseset mo yan, maglalaan ka ng oras, ng panahon, ng talagang paano mong gagawin. Tulad ngayon, kung pinapurpose niyo sa heart niyo, intentionally to sit down, to really focus, ang ginagawa mo ngayon, pina-fine-tune mo yung mind mo. But if you will just sit down and watch and then let the preaching goes by, nang ganun lang, hindi intentional yon. Nangyayari, kinukumplay mo lang yung sarili mo na makapakinig, makapagsimba. Para alam niyo yung dati-dati, di ba, dadaan ka ng jeep, mag-aantanda ka lang ganun, okay na. Pagkasimbang gabi nga, natatambay ka lang ganun to, pero nag-yosi ka pa, tapos na. Hindi intentional, yun nangyayari. So to focus on the mind of our own to Him, to Jesus, requires some work. Why? Parang sinasabi mo, I am now allowing my mind to be stuck up here. Kasi, lumilipad ang isip. Narinig ba yung terminong ganun? Huy, ba't lumilipad yung isip mo? Kaya kailangan, wag paliparin. Talagang, op, dito ka. Stuck ka dito. Why? Listen to the Word. Listen to the Word. Kasi it's easy. Ang dali-dali talagang paliparin ang isip. And you know what? You know yourself. Ako, I know myself. Na even when I'm fully confident of God's love and care, I still must decide what I will and not to think about. Ako na to Hindi kayo pa din. Pare-pares naman tayo eh. Alam naman natin, we are confident that God will provide, God loves us, God saves us. Lahat yun, pero let me tell you, you must. Sabihin nyo nga, I must. Kailangan pa rin natin mag-decide na ito yung iisipin ko at ito yung hindi ko iisipin. It takes courage. It takes decision. Amen. Yun lang, patawarin mo yung tao eh. Alam nyo kung ano yun? Hindi yun emotional eh. Yung pagpapatawad mo sa tao, actually, mentally yun. Well, sinasabi mo kasi sa isip mo, kahit walang yung demonyong impacto tong hayop na to. Sinasabi ng emotions mo eh, pero sabi mo sa kanya, mahal ko pa rin eh. Siya na talaga, wala akong magagawa eh. Di ba napapatawad mo? Why? Sinasabi ng isip mo. Merong mas powerful sa mind mo para sabihin na I must love Him. I must forgive Him. I must accept. I must believe. No wonder sabi ni Jesus kay Nicodemus, you must be born again. Ano ibig sabihin nun? Kailangan mo ipanganak na muli sa mindset ng pagiging Jewish. Magbago yung mindset mo, hindi ka na Jewish lang. Anak ka ng Diyos, Nicodemus.
Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon, na if we must think on something, it's a decision to take. Alam niyo ito, mahirap. Yung mag-focus sa what you should and what you shouldn't. Kasi hindi natin alam, minsan di ba normal na pumapasok sa isip natin yon? Alam niyo kung ano? Like for example, yung law, ang kautusan. Pag sinabi nating law, by the way, dalawa kasi yung law eh. May law that was been written on the tablets of the stone, that is the Ten Commandments. Pero there are other law na written in parchment. Alam niyo ba na meron yung 10 utos nasa bato. Pero marami pa, kaya nga 613 laws nakalagay sa papel. Meron pang ang mga law na nakalagay sa puso natin. Na hindi si Lord ang nagsulat. Si Lord naglagay siya, written on the tablets of our hearts, pero tayo, mula nung pagkabata hanggang ngayon, meron tayong mga own demand, own laws, our own law na tayo ang dapat ganito. Dapat nagte-text siya eh. Dapat nag-i-inform siya. Dapat ganito, mga ano yan, kautusan na nilalagay natin na pag hindi natupad, nagagalit tayo. Pag hindi nangyari, dapat nagbibigay siya eh. Pag hindi nagbigay, nagagalit tayo. Mga law din yan. Wag lang natin ikahon sa yun lang. Ibig sabihin, kaya pala in the Bible, sabi ng Bible, the law is called the ministry of condemnation. Condemnation, yung kautusan. It produces death because alam ng Diyos, man has no ability to keep the law in his heart. Ano ginawa ni God? Pinayagan. Sabi nyo nga, pinayagan. So God designed the law to bring man, saan? To despair. Para ang ending niya na, hindi ko masunod yung utos. Imposible kong ma-perfect. Ano kailangan mo? Si Jesus. Si Jesus ang magiging ending. Anong verse? Romans 3:19 to 20. Basahin ko sa inyo. Talagang sabi ang galing ng Bible, ng salita ng Panginoon. Sabi ni Paul, now we know, whatever things the law says, it speaks to those who are under the law. Sabi niya, every mouth may be closed, and all the world may be brought under the judgment of God because of the works of the law. Yung word daw ng law, dadali niya ang buong mundo sa kahatulan kasi walang makakasunod kahit isa. No flesh will be justified in His sight. Bakit? For through the law comes the knowledge of sin. Ibig sabihin, pag alam mong may utos, may kasalanan. Yun ang purpose nun. Kaya in the old covenant or in the old mindset, in the old covenant, you have to do to become. Kailangan mong may gawin para ka maging. Pero in the new covenant, you become first and then you do. Noon, you start, ngayon, ganito dapat ngayon you start from being complete in Christ. Magsisimula ka sa thought, sa mindset na I am complete in Christ. And then, we walk it out. We do it, we speak it out. Out of what? Of completeness. Dati kasi ganito, kailangan mong gawin para ka makumpleto. Kailangan mong gawin para ka punuin. Ngayon ginawa ni Lord, pinuno ka niya ng grasya, grace upon grace, so that today, you walk out in grace. You speak out in grace. Kaya sabi ng Bible, the law demands actually from grace. From the law, it demands. So pansinin niyo ugali natin. Pag demanding ka sa oras, demanding ka sa pera, demanding ka sa atensyon, demanding ka sa response, basta nilalahat ko na, pag masyado kang makademand, you're putting yourself or other people under the law. Nilalagay yung pala sa law. Hala, ganun pala yun? Yes. Yes. I'll give you a classic example. Kami ni Charlita, ng aking wife, dati, pag nagpaalam ako dyan, papayagan naman ako. Pero pag pinayagan niya ako, halimbawa na mag-scuba diving o kaya mag-riding, pag pinayagan niya ako, kailangan magte-text ka dyan. Kailangan i-inform mo siya. Yung pala, sa totoo lang, di ko rin naramdaman yung talagang free ka. Alam niya, asawa nagpaalam, birthday ng classmate ko, pero pagdating doon, tinatanong, ilang kayo magkakasama dyan? Anong oras ka uwi? Ano kinakain nyo? Hindi ka makaano, no? Alam niyo kung ano yung tawag doon? Pinayagan ka nga, pero dinumero ka pa rin. Hindi mo maramdaman yung freedom. You know what's the best? Mga babae, tingin kayo kay pastor, lalo yung mga nanonood. Pag pinayagan mo yung asawa mo, bayaan mo. Magte-text naman yan pag napugot ang ulo niyan eh.
Pag na-disgrasya naman yan, magte-text naman yan eh. Pag may nangyari masama dyan, magte-text naman yan. Pero hanggat wala nangyayaring masama, nag-i-enjoy yan. So you want to give your trust and freedom, bigay mong buong buo. Pag pinayagan mo, huwag kang tanong ng tanong. Check ka ng check, di ba hindi mo nalang pinayagan? Ganon din yun eh. You know, alam niyo what Charlita did to me? Ginawa niya sa akin ganon. Nirelease niya ako, pag pinapayagan niya ako, hindi nagagalit sa akin pag daw nakakapag-text. Alam niyo ginawa niya, binigyan niya ako ng freedom. Kaya naman ako nagte-text. Hindi niya na sinasabi sa akin na mag-text ako, nagte-text akong kusa. Oh, may kusa naman pala eh. Huwag mong pilitin niya, may kusa yan. Pinayagan kasi ako, na-appreciate ko ng sobra yung kasabi ko, grabe, pinayagan ako, hindi malaw tinatanong. Kaya pagdating ko doon sa sweetheart, safe and sound, nandito na kami. Thank you sa pagpayag mo. And then nag-i-enjoy ka ng sobra. You know what? Under the law, demands. But under grace, supply. Under the law, God says, you shall not. Ano yun sa law? Man is expected to do. But under grace, man is simply responding from what he loves to do. Under grace, sabi ng Bible, I will. Yung grace, sabi niya, I will. Pero under the law, hindi mo pwede sabihin, I will eh. Talagang kailangan mong gawin, I have to eh. Why? Romans 6:14. Sin shall have not dominion over you. Bakit? You are not under law, but under grace. So when the law was given, actually, nung binigay yung demand, 3,000 kagad yung namatay. Pero nung dumating yung Holy Spirit, 3,000 kagad yung na-save. Why? You'll notice this. You will notice. When the law was been given, sabi ng Bible, the letter or the law kills. But the Spirit through grace gives life. Basahin natin. 2 Corinthians chapter 3, verse 6 to 7. Sabi ng Bible, who also made us sufficient as the ministers of what? The new covenant. Not of the letter, but of the Spirit. Bakit daw? For the letter kills, but ano yung letter? Yung mga demand, yung mga kontrata, yung mga compliance, yung mga kailangan gawin. Sabi niya, it kills. It kills relationship. It kills joy. Kaya maraming killjoy. Sino yung mga killjoy? Demanding. Sino yung mga killjoy? Yan yung palaging nagdi-demand. Kaya sabi ng Bible, but the ministry of death, written and engraved on stone, was glorious, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away. Yun daw law, may glory din, kaya lang, yung glory na yon it passed away. Kaya yung kay Moses, yung liwanag sa mukha niya, after niyang kunin yung law, pababa, nagliliwanag, hindi matignan ng mga tao, nakakabulag. Yung liwanag na glory na dala ni Kristo, nakakamulat. Nakakagising, nakakapagpagaling yung kanyang liwanag. Sa panahon ni Moses, nakakabulag. Yung mga moment na yan. Sabi ng Bible, sa 1 Corinthians 15:56, alam niyo ito, the more you try to have a mindset, pag may mindset ka ng law, ng demands, na palagi kang nag-uurirat, palagi kang nag-iimbestiga, palagi kang nagdidemand na dapat mong gawin. Look at this. 15:56. The sting of death is sin. Pero, the power of sin is the law. Ano raw magbibigay ng kalakasan para ka magkamali? Yung kautusan. Kaya the more na nag-e-expect ka, the more na nagdi-demand ka, lalo siyang nagpe-failed. Sa mga anak ninyo, huwag kayong palagi mag-demand na dapat siyang maging ganito. Lalo lang siyang nagpe-failed eh. Ibigay niyo sa Panginoon yung tiwala, yung biyaya na, Lord, ikaw bahala sa anak ko. Ibigay niyo yung biyaya at pagtitiwala sa asawa, Lord, ikaw bahala sa asawa ko. Lord, sa relasyong ito, Lord, I take care of my children, of course, but Lord, will you please take care of them? Ikaw ang bahala, and then, you know what suddenly will happen? Mag-change, magbabago. Amen? Why? Because grace is not behavior modification, pero heart and mind transformation. Itong mga following verses na babanggitin ko will help you to set your mind in Christ. Para yung isip natin maisentro, maiset kay Kristo. Read this verse with me. Tingnan nyo. Colossians chapter 3 verse 1 and 2 sa The Passion Translation.
Christ's resurrection is your resurrection too. This is why we are to yearn for all that is above. For that's where Christ sits enthroned at the place of all power, honor, and authority. Yes, sabi ng Bible, magpiesta daw tayo sa kayamanang ito. Feast on all the treasures of the heavenly realm. And sabi niya, punuin mo. Alin pupunuin? Yung isip. Fill your thoughts with heavenly realities. Not with the distractions of the natural realm. Kasi ang daling mapuno yung isip natin na nangyayari natural. Kaya lang daw, punuin daw natin isip natin ng mga nangyayari pang kalangitan. Romans 8:5. Those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Ibig sabihin, mas pababawin ko pa. Kapag ipinamuhay mo yung sarili mo in the flesh, by the way, pag sa Bible, tinalakay yung flesh, hindi lang yung mga gawang masama, hindi lang din ito. Yung flesh, minsan yung flesh yung the works of the law. Minsan yun ang interpretation ni Apostle Paul. You know, kaya yung cutting of the flesh is the works of the law. Cutting yourself from the works of the law. Ngayon sabi ng Bible, pag lumakad kang patuloy sa works ng law, naglalakad ka sa kamatayan. Pero pag lumakad ka daw sa Espiritu ni Kristo, lumalakad ka sa tunay na kalayaan. Amen? Philippians 4:8. Finally, brothers, mga onliners that are watching right now, sabi ng Bible, Philippians 4:8, ano man yung totoo, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, pababawin ko pa. Lahat ng magagandang bagay, lahat ng nakakatuwa, lahat ng nakaka-encourage, lahat ng nakaka-purify, lahat ng nakaka-bless, sabi niya, yun ang isipin mo. Sabi niya, think on all these things. So ano ginagawa sa atin ngayon? Pinagpapahinga natin isip natin. Di ba, minsan nangyayari sa atin, we lost something. Whether money, whether health, whether time, or place, or house, or people. Kung mawala man yung mga bagay na yan, sabi ng Bible, ang isipin mo ito. Parang kahapon may pinuntahan si Pastor Edwin. Isang tatay na namatayan ng anak. Masakit mamatayan ng anak. At yung namatay pa sa kanya, 5 taon, 5 years old. Grabe yun ha. Hindi yung kumbaga ngayon palang sobrang cute niyan, sobrang tumatakbo niyan, sobrang ano. And then na-aksidente, namatay. Nahulog sa hagdanan. Nabagok yung ulo. Samang masama yung loob ng tatay. Ano sasabihin mo doon? And then the word gave kay Pastor Edwin, sabi niya, ang isipin mo na lang ito, at least 5 taon pinahiram ka ng Panginoon, na-enjoy mo yung 5 years ng may anak. That makes sense. Think of all these things. Instead na isipin mo, 5 taon pa lang yung anak ko namatay, na isipin mo, 5 taon blines ka. Amen? Isipin mo, imbes na ang nangyari, isipin mo, paano na ito? Madalas isipin natin losses. Isipin natin ganito, yung curses. Isipin natin lahat, nawala, sumpa ito, pangit po. Ang isipin mo, honorable. Blessing yan. Maganda yan. Makakabawi din. Matatapos din itong lahat ng ito. Gagaling din, aayos din. Amen? Why, think on all these things. Whatever is lovely, hindi deadly. Yung lovely ang isipin natin. Yung provisions niya, hindi yung pagkawala ng bawat bagay sa buhay natin. Yun daw ang isipin natin. And finally, number 4. Rest in the truth that you are accepted in Jesus Christ. Doon daw tayo magre-rest sa katotohanan na hindi ka man natanggap sa trabaho, hindi ka man matanggap ng mga tao, you are accepted in Jesus Christ. I think that's what matters. I think yun ang pinaka-importante sa buhay natin. To rest on the truth that we are accepted in Jesus Christ. O ito na, nag-pray na tayo to protect our mind. Nag-pray na tayo to help us to recognize the enemy in our mind. And then, wino-workout na natin ngayon to keep our mind focused on God. O, just rest na in the promise. Mag-rest ka na dun sa pangako na yon. Kasi isip mo, magugulo na naman yan eh. Nagawa mo na yung 3, di ba? Yung pang-4 ngayon, now, rest. Rest. Huwag ka na uli. Huwag mo nang balikan yung basic 1. Mag-rest ka na, I'm okay now. Alam nyo ba na there are days when all I can do
May mga araw sa buhay ko na wala na akong magawa. I cannot change the person. I cannot change the situation. You know what I do? What I did? What I did was rest. Mag-rest na ako. Sa promise niya na babaguhin mo siya, Lord. Magre-rest na ako sa promise niya na Lord, pagagalingin mo siya. Aayusin mo siya. And then, isa-settle ko sa heart ko. Inayos na siya, pinagaling na siya, okay na siya, sinasettle ko sa heart ko. And then yung pala yung pinuproduce ng mind mo. Suddenly, kumakalma ka. Suddenly, nararanasan mo yung calmness na yon. Romans chapter 5 verse 1 and 2. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace. Sabihin nyo nga, peace. We have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Because of our faith, Christ has brought us into the place of undeserved privilege where we now stand. And we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Romans chapter 8 verse 1 and 2. Now, wala nang pwedeng mag-condemn sa atin. Now, therefore, there is no more condemnation for those who belong to Jesus Christ. Look at this. Because you belong to Him, the power of life-giving Spirit free you from the power of sin that leads to death. Yung power daw na sinasabi sa iyo ng Lord, peace na tayo. Don't try to prove. Don't try to offer whatever sacrifices. Okay na tayo, sabi ni Lord. And then sabi niya, then this will lead you. Because no one is judging you. No one is condemning you, not even me. Alam niyo, pa kanina may binasa ako. We will close na. Tapos na tayo dito. Sa introduction po. Sabi ni Jody Santa Maria, look at this. Si Jody nagsalita nito eh. What I know about the God we serve is that He is love. He is the kind of God that doesn't condemn nor judge. So if He has that kind of character, then who are we to judge, to condemn, or to discriminate others? We are here to love one another. By Pastor Jody Santa Maria. Hindi po. Sabi ni Jody Santa Maria yon. Sino tayo? Kung ang God nga, hindi tayo kinondem. Hindi kanya ginadjudge. Who are we to judge other people or to judge ourselves? Just rest in Him. Our identity is in Jesus Christ. He's the central truth of the influence of our ability, of our learning, of our thinking. Hindi tayo kinukondem ng Panginoon. Hindi niya tayo pinapalayas, dinidisqualify. Kaya lang kung minsan na nagpapalayas, ang nagdi-disqualify at ang nagkukondem sa atin, sarili rin natin. Refresh your mind with these truths. Pag nakakaisip tayo na we feel stupid, ignored, somebody's questioning our ability, somebody is like putting a burden on you, pressure on you, you know what? Huwag natin isipin yon. Lagay natin, Lord, thank you for the strength of all this burden. Thank you, Lord, for the lightness of all this pressure. And thank you, Lord, for the peace with all this confusion around me. Pag nangyayari lahat ng ito, ang isipin natin, alam nyo kung ano? Lord, pag dumadating halimbawa, andyan na yung mga pinagkakautangan, think how God will provide. Pag dumadating ito na yung karamdaman, think how God heals you. Pag dumadating na nasusukol tayo, think how God freed you and saved you from all this thing. Ultimately, God wants to transform us to be like His own Son. Na kahit na walang tumayo para sa Kanya on the cross, kinaya niya up to the point of death. Kahit ang dami-daming mga needs, thousands of people na kailangan pakainin, alam niya. And then sabi ng Bible, God wants us to be like His Son. Gusto ng Panginoon maging katulad tayo ni Jesus. He did not engage in any type of mental machinations or kung ano man yung ginaano, no? Yung mga marami kasi ngayon, mga New Age movement na ginagamit yung isip para sa pag-yoga, para sa kung ano-anong mga mental transcendental meditation. Hindi ganon. But what we are trying to do now is to fill your mind with Jesus. Siya yung doctrine natin, siya yung religion natin. Siya yung ating philosophy or perception. Pag napupuno na yung isip natin ng pagmamahal ng Panginoon, then you put your trust in God
suddenly yung mind napapahinga. Amen? May I ask everybody to stand up? Sa mga bahay po, why don't you put your hands in your chest, no, sa puso ninyo. At habang yung kamay natin nasa puso natin, I want you to feel the presence of the Lord right now. Because this presence, it's not an intellectual things. Itong presence na sinasabi ko ngayon, itong anointing na ito na sinasabi ko ngayon, hindi ito something to convince you. Okay? Hindi. But this presence that I'm talking about right now, something that will reform, that will transform your mind, and will bring a reformation in your life, in your spirit, and in your heart. Hallelujah. Awitin natin to, sabayan niyo ako sa pag-awit na ito. Hallelujah. Kahit kayo mga nasa online, join us with this. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit. Aawitin sa iyo, Lord. Ay aawitin sa iyo. O gawin nating prayer ito, sabay-sabay tayo. O Diyos, O Diyos, ang aking isipan, Panginoon, ang aking isipan ay pagarian mo. sa aking puso, At sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandaling ito'y tama. ang mga bagay na tinuring kong yaman. At mga bagay na tinuring kong yaman. Come on, sing it out from your hearts. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Sing it one more time. Nang ating isipan ay pagharian ng Panginoon. Hallelujah. O Diyos, ang aking isipan. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo. Sa aking puso, Panginoon. At sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig. Ibig sa'yo, O Diyos. O Diyos, one more time. O Diyos, ang aking isipan. Ang aking isipan ay pagarian mo. At sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang may hahandog ko? Ano pa ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan. At mga bagay na pinuring kong yaman. Ito'y hindi pa rin sapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan. At mga bagay na tinuring kong yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat.
Marami palang gumulo sa isip namin itong mga nakaraang araw. Marami palang, Panginoon, nagkaroon ng mga internal debate sa isip namin, Lord, of your goodness and of our own efforts. So that today, Lord, marinig namin ang message na ito. And I speak and I pray under the anointing of the Holy Spirit right now. Anumang mga nagpagulo, nagpapagod, nagpahirap sa aming kaisipan nitong mga nakaraan, right now in Jesus' name, Lord, in Jesus' name, sinesentro namin ang aming isip. We pray, Lord, guide, protect our mind. Yung isip namin parang hindi lumilipad kung saan-saan. Hindi nag-iisip ng puro mga kabigatan, kakulangan, karamdaman, kasalanan. But Lord, our mind are being renewed to think about forgiveness, about provisions, about freedom, about healing, about restorations. Right now, ang iniisip namin ngayon, ikaw, Jesus. Kaya Lord, whatever things na pinagdadaanan po namin, dahil ikaw ang nasa isip namin, Lord, magkakaroon, Lord, ng kaayusan, kapayapaan, kagalingan, katotohanan, kalayaan, kagalakan, hindi lang sa isip, maging sa puso. And this will manifested out sa buhay ng mga kapatid kong narito at sa mga nanonood ngayon. Lord, thank you so much, Lord. We love you, we honor you, and we give you all the praises sa lahat ng ginagawa mong pag-refresh sa isip namin, sa ginagawa mong pagbabago sa kaisipan namin. Binibigay namin sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat at pagdakila sa pagpapagaling mo ngayon sa aming kaisipan. Right now, thank you for the gentle flow of the Holy Spirit to refresh our mind and our soul, giving you the glory and the praise. In Jesus' name, all the people of God say, Amen. Amen. God bless you. God bless you.